What's up guys and good morning. Welcome nga pala sa isa na namang episode ng ating YouTube channel. And dito sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 bagay na aking natutunan pagkatapos ng Laguna Loop na ride ko. So papunta ako ngayon ng MOA. Tara at samahan nyo ako sa panibagong episode na to. Let's go! So ngayon nandito ako sa HB de la Costa. Ang oras ay 5:47 ng umaga. And yun, so yung Laguna Loop, kahit sino sa mga siklista, isa sa mga target nila yan na ma-achieve. Kasi halos 200 yan kapag hala-hala. Tapos 175 naman kapag nag-Teresa ka. So ayun, natapos ko siya nitong nakaraan. Yun nga lang, may lima akong bagay na natutunan after ng ride niyo. Unang-una na dyan, i-set up ng maayos yung bike. So, sa last 2 rides na ginawa ko, yung nag-Teresa ako, sumulong Teresa and Pililla, tapos yung pahala-hala, na-realize ko yung isang bagay, and dapat i-set up ng maayos yung bike. Especially yung upuan at saka yung seat post dapat sakto lang sa fit mo. And yung upuan yun dapat yung pinaka preferred na upuan mo na gagamitin sa mga ride na gagawin mo. Kasi kung hindi maayos yung upuan na gagamitin mo, tapos hindi naka-set up ng ayos yung seat post mo, malamang sa malamang sumakit yung puwetan mo. At baka magkaroon pa ng gas gawa ng mahabang biyahe na gagawin mo. So yun ang unang bagay na natutunan ko sa Laguna Loop. So punta tayo sa susunod, tawid lang tayo, let's go. Dalawang bagay na natutunan ko pagkatapos ng Laguna Loop, bumiyahe ng naaayon yung mga kagamitan. Ibig sabihin travel lightly as possible. Kasi yung ginawa kong ride sa Teresa, halos fully equipped yung yung bike ko na yun. Mayroon akong top tube bag, top tube bag, tapos meron akong saddle bag, meron akong drop bar bag, tapos meron pa akong bag sa likod. So napakarami nung dala-dala kong bike na yun nung nag-Laguna Loop ako. And napakainit at napakabigat kapag lalo na nung umaahon ako sa Sumulong at saka Teresa, pati windmills. So hilang-hila ako pababa doon sa biyahe na yun. Kaya ang ending, sumasakit yung sumasakit yung legs ko doon sa pagpadyak-padyak. Kaya as much as possible, dalhin mo lang yung mga kailangan mo, mga patch kit, extra inner tube, tire lever. Kung kailangan mo ng kapote sa biyahe at alam mong maulan, magdala ng kapote. Kung hindi naman, wag mo nang dalhin. So ayun, mga pambomba, yung mga necessary lang. Hindi kagaya ng ginawa ko na napakarami kong bit-bit. So punta tayo sa susunod, let's go. Uy, so ayun, pangatlong bagay na natutunan ko after ng Laguna Loop na ride, i-charge yung mga dapat i-charge, especially yung mga ilaw, yung bike computer, dapat naka-charge yun. Sabi nga sa sabi nga ng isang kasabihan sa UK, if it's not in Strava, it never happened. Oy, warning po. Ayan. So yun nga, if it's not in Strava, it never happened. So kung hindi mo na record ng maayos yung biyahe mo, hindi magre-reflect yun sa Strava mo. So yung ilaw naman, merong part nung sa biyahe ko pa uwi na sa may Parañaque. Bale, bumabiyahe ako na halos wala na akong makita nun. And ayun, kasi lobat na yung tawag dito, yung headlight natin o yung flashlight natin. Tapos ang gumagana na lang sa atin yung
taillight natin. So mahirap kapag ganun kasi hindi natin, may mga bagay tayong hindi inaasahan, lalo na kapag na-flat tayo sa daan. Hindi natin, dahil sa mga hindi natin nakikitang hindi natin nakikitang mga maaaring bumuta sa gulong natin. So ayun, yun yung pangatlo sa aking natutunan. Okay, so dito na tayo sa pang-apat. Pang-apat na natutunan ko pagkatapos ng Laguna Loop. And nga pala, dito na tayo sa may Senator Hill Puyat. Ito yung babagtasin natin papunta ng PICC. So ayun, yung pang-apat na natutunan ko after ng Laguna Loop na ride, i-schedule yung pahinga. Kasi ang ginawa ko sa mga ride ko noon, wala akong schedule. Kung kailan lang ako tamaan ng gutom, ng pagod, o ng pagsakit ng ilang parte ng katawan ko, dun lang ako nagpapahinga. So as much as possible, kahit mga 2 hours to 2 hours 30 minutes na interval kapag nag-long ride, maigi na yun para makapag hindi ka tawag dito, hindi ka tamaan nung pagkaubos dun sa biyahe. Kasi ang bakit kapag bumabiyahe ka tapos naubos ka bigla, ayun, bigla ka nalang mapapakwit dahil sa wala ka ng lakas para sa ride na yun, or gumamit na yung pinagbabawal na technique. So maigi na mag-schedule ng pahinga. Mag-set kayo ng specific na oras or lugar kung saan kayo kakain or magpapahinga para maayos pa rin ang biyahe natin. So last but definitely not the least, sa mga bagay na natutunan ko sa Laguna Loop, i-enjoy yung biyahe. Yes po, mahalaga po na i-enjoy natin yung biyahe. Kasi kung hindi natin i-enjoy at gagawin lang natin kompetisyon yung biyahe na ginagawa natin o yung gala na ginagawa natin, nonsense din po yung ginagawa nyong ride. Kasi magkakaubusan at magkakaubusan din kayo sa huli. So enjoy nyo lang yung biyahe, enjoy the view, and enjoy nyo lang yung video na to. So huwag nyo kakalimutan na mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Kuya Carps Adventure. Meron na tayong Facebook page nga pala, at meron din tayong TikTok. So ayun, maraming salamat sa pagsama sa adventure na to, and kita-kits next time. Peace out. Yun, mawa na. Let's go.